Sa pagpapatuloy ng ating recap, ibinahagi ni Cole na dati siyang manghahunting ng elk, kasama ang kanyang ama na pumanaw 5 taon na ang nakalipas, ngunit patuloy pa rin siyang manghahunting. Sandali namang nagsalita si Richard tungkol sa kanyang sariling ama. Nang matanggal ang pick-up, lumabas sila sa sasakyan at napagtanto nilang mali pala ang binabantayan nilang basurahan. Ang tunay na drop ay nasa isa pang basurahan na 30 yarda ang layo. Nagdesisyon si Richard na dalhin si Garowski para magtanong tungkol sa blueprint. Habang ini-interrogate ni Cole, umamin si Garowski na ibinenta niya ang mga blueprint dahil kinidnap ng mga kriminal ang kanyang 4 na taong gulang na anak para patunayan na kaya siya nilang kontrolin. Habang nanonood mula sa observation room, humanga si Richard sa kakayahan ni Cole. Tumanggi si Garowski na magbanggit ng pangalan ng sino man, natatakot para sa kaligtasan ng kanyang pamilya, ngunit binalaan siya ni Cole na patuloy siyang gagamitin ng mga kriminal hanggang sa hindi na siya kailangan. Pagkatapos ay papatayin na siya at ang kanyang pamilya. Sa wakas, sinabi ni Garowski ang pangalan ni Quinn, sinabi niya na si Quinn ay nagtatrabaho sa military intelligence at may mga contact sa law enforcement at magbibigay ng babala kung magsasalita si Garowski. Sinuri ni Cole ang file ni Quinn at natuklasan ang kanyang background at ang isang nakatagong $250,000 sa Aruba. Dumating si Private Anthony Frostcon, kasama ang mga phone records na nagpapakita na tumatawag si Quinn kay Safwan Qasem, isang Syrian na may koneksyon sa military. Ang tatlo ay naghintay sa labas ng isang club at habang binabantayan nila ito, ipinaliwanag ni Richard kung ano ang maaari at hindi maaaring gawin kay Qasem nang hindi maghinala si Quinn. Nang makita ni Cole si Qasem at ang kanyang security na papaalis sa club, sinundan nila na papunta sa isang alley at nilapitan si Qasem, humihingi ng pagkakataon na makipag-usap. Matapos takutin ang mga security guards ni Qasem, nakumbinsi ni Richard si Qasem na tulungan sila para pabagsakin si Quinn at dinala siya ni Cole sa kustodiya. Nakipagkita sina Richard at Cole kay General Matsuda, ipinaliwanag nila na kailangan nila siya para i-authenticate ang mga blueprint kapag ibinigay ni Quinn kay Qasem. Sa sting operation, habang nagpapalitan ng pera at blueprint sina Quinn at Qasem ay near-record ito ni Frostcon, at sinundan nito si Qasem habang ibinibigay ang blueprint kay Richard at Cole. Pabalik sa opisina, sinuri ni Cole ang mga blueprint at kinumpirma na ito ay totoo. Inilista niya ang lahat ng kailangan para sa pag-aresto. Sinabi ni Richard sa kanya na mahusay siya at karapat-dapat gumawa ng pag-aresto. Sa kasalukuyan, sinabi ni Richard kay Susan at Guillermo na kakaunti lang ang mga tao na tunay na kahanga-hanga na kayang mag-isip ng malinaw, mag-solve ng problema, kumilos ng may integridad, at alam kung kailan dapat maging seryoso. At si Dominic Cole ang isa sa mga bihirang taong iyon. Isang oras ang lumipas, binigyan siya ni Garber ng kape, at pinatibay ang loob ni Richard na malamang ay paparating na si Cole. Iminungkahi ni Garber na mag-text na lang siya kay Cole. Nagpadala siya ng mensahe na nagtatanong kung okay siya. Sumagot si Cole na nakakadena na si Quinn at papunta na siya. Ngunit sa paraan ng pagsulat ni Cole, napansin ni Richard na may mali. Agad niyang pinangunahan ang isang team papunta sa bahay ni Quinn, at natagpuan nila si Frostcon na wala ng buhay. Gayunpaman, nawawala si Cole at may mga palatandaan na dinala siya ni Quinn. Sa base, binuksan ni Garber ang juvenile record ni Quinn, na nagpapakita na siya ay isang marahas na sosyopat. Alam ni Richard na papatayin ni Quinn si Cole. Natukoy nila na dadalhin siya ni Quinn sa kanyang farm, hindi nag-atubili na nagmaneho si Richard papunta roon. At pagdating niya sa barn, nakita niyang nakabitin si Cole sa isang rafter. Tumalikod siya at lumabas, halos hindi na napansin ang kanyang uniforme sa sahig. Nasurpresa ni Richard si Quinn at itinutok ang baril sa kanyang ulo. Sinubukan ni Quinn na makipag-ayos kay Richard, ngunit sa galit nito ay binaril siya sa ulo at nahulog sa tubig. Pagkatapos, sa cabin, ipinaliwanag ni Richard na ginamit niya ang 22 ni Quinn, ngunit ang bala ay masyadong maliit para patayin siya agad. Sa flashback, binaba ni Richard ang katawan ni Cole, tinakpan siya ng kumot, at lumuhod sa tabi niya hanggang dumating ang mga pulis. Nang tanungin siya kung nasaan si Quinn, simpleng sinabi ni Richard na wala siyang ideya. Sa kasalukuyan, si Guillermo ay seryosong sinabi na pababagsakin nila si Quinn sa pagkakataong ito. Si Susan ay mukhang hindi komportable. Napansin ni Richard na huminga ng malalim si Susan, inamin niyang pinipilit niyang magsanib puwersa si Teresa bilang undercover. Nasa kanya ang panganib ng pagkakakulong na parang espada na nakasabit sa kanyang ulo. Pag-uwi sa bahay ni Beck, nagtanong si Richard kung bakit sila abala, sinabing abala sila sa paghahanda ng malaking birthday bash ni Beck. Kinabukasan, pumatok si Annette sa kanyang pintuan. Hawak ang bag ng mga bagong damit, sinabi nitong kailangan niya ang mga ito dahil siya na ang bagong kanan kamay ni Beck. Sa ibang lugar, si Guillermo at Susan ay nasa isang sasakyan. May mga pagdududa si Guillermo kay Richard. Hindi sumagot si Susan, kinuha lang ang laptop ni Angel Doll upang matukoy ang lokasyon ni Teresa. Unang pinuntahan, isang tubing facility, binuksan ni Susan ngunit wala silang nakita sa loob.
Sinabi ni Beck kay Richard na pumunta sa address kung saan may utos si Maccabee dahil ang laptop ni Angel Doll ay nagpin sa tubing joint. Inutusan siya na tapusin kung sino man ang may hawak ng laptop. 3 lalaki ang ipinadala ni Maccabee kaya agad na nagmaneho si Richard papunta sa lugar at tinawagan si Agent Stephen sa cabin upang alamin ang kalagayan ni Susan at Guillermo. Agad na tinignan ni Stephen ang numero ng kumpanya. Sa facility, nang tumunog ang telepono ay agad na binalaan ni Stephen si Susan na papunta na ang mga tao ni Maccabee. Nagpalitan ng putok ang mga baril hanggang dumating si Richard. Nang makapasok siya ay sinimulan niyang tapusin ang isa sa mga ito, tinapos din ni Susan ang isa sa 3 tauhan. Nang patakas na si Guillermo at Susan, hinabol sila ng isa sa tauhan ni Maccabee, mabilis siyang isinakay ni Richard upang habulin ang 2 patakas, ngunit sinadya ni Richard na ibaling ang sasakyan sa putik upang ma-stop. Sinabi niya kay Harley na lumabas at itulak. Iniulat ni Harley kay Maccabee na sina Susan at Guillermo ay mga ahente ng Federal. Pagkatapos, tinulak ni Richard ang isang kartilya na may katawan ni Carnes patungo sa baybayin habang si Harley ay nagbabalik tanaw sa mga nakaraang disposals. Dinala ni Richard si Carnes sa itaas ng isang tidal cove at inihagis siya sa tubig, hinayaan ang agos ng tubig na dalhin siya patungo sa dagat. Bumalik sila para sa katawan ni Resty at itinapon din ito sa parehong paraan. Pagkatapos ng ilang sandali, tinawagan ni Richard si Susan upang alamin kung ligtas sila ni Guillermo. Sinabi ni Susan na plano nila na suriin ang mga address mula sa laptop ni Angel Doll, kabilang na ang isang crate manufacturer at isang industrial lubricant supplier. Sinabi ni Richard sa kanya na hawak niya ang kanyang badge. Sa labas, tinawag ni Beck si Richard at sinabing pumunta siya sa kusina kung saan naghihintay ang mga tauhan ni Maccabee na sina Hawat at Tang. Habang naghahain ng kape si Agnes kay Richard, binanggit niyang ang mga beans ay pinuproseso ng digestive system ng isang pusa. Habang iniisip ni Richard ang nakakagulat na pahayag na yon, nagbigay si Hawat ng isang bastos na komento kay Annette at sinubukan palalain ang sitwasyon. Mabilis na pinigilan ni Richard si Hawat, ibinagsak ang ulo nito sa mesa sa katinanong kung gusto rin maghamon ni Tang. Pagkatapos, itinago ni Richard ang badge ni Susan sa kanyang pillowcase. Isang katok sa pinto ang nagdala ng isang tray na may isang slice ng pie at isang note na may nakasulat na Mercy. Sa cabin, niloko ni Cooper si Stephen para makakuha ng sigarilyo, at pagkatapos ay humigop ng maraming rabong alkohol. Habang nagsindi ng lighter si Stephen, ibinuga ni Cooper ang alkohol sa mukha niya na nagdulot ng apoy. Dali-daling sinugod ni Cooper si Stephen, inatake siya nito hanggang sa mamatay. Nang dumating si Susan sa cabin, nakita niya ang katawan ni Stephen na nakahandusay sa sahig at wala na si Cooper kaya napasigaw ito sa galit. Nagmadali siyang tawagan si Richard upang ibalita na patay na si Stephen at nakatakas si Cooper, hinala ni Richard na papunta siya kay Beck. Nang tingnan ang smartwatch ni Stephen, natukoy ni Susan na nakatakas si Cooper mga 10 minuto na ang nakalipas. Sinabi ni Richard kay Susan na kailangan niyang magbigay ng dahilan para umalis siya sa compound. Tumawag siya kay Guillermo na papunta na sa cabin at inutusan siyang magmaneho patungo sa isang kanto papunta sa bahay ni Beck. Samantala, nagmaneho si Susan patungo sa power transformer, inihanda ang kanyang baril, pinaputukan ito hanggang sa sumabog. Namatay ang kuryente sa buong compound ni Beck, iniulat ni Paul kay Beck at Richard sa loob ang pagkawala ng kuryente. Iminungkahi ni Richard na maaaring hudyat ito ng isang pag-atake, kaya't voluntaryo siyang magpunta sa kalsada upang pigilan ang anumang banta. Sa labas, naalis na ni Guillermo ang mga gamit sa kanyang sasakyan nang dumating si Richard, inutusan siyang ilipat ito sa gitna ng kalsada para kanilang mabaligtad. Pagkatapos magawa ito, sinabi ni Richard kay Guillermo na pumasok sa loob ng sasakyan at magkunwari na humingi ng tulong kay Cooper. Tulad ng inaasahan, dumating si Cooper at napigilan ang sasakyan at huminto. Lumabas siya at sa kanyang pagyuko, sinabi ni Guillermo, ito ay para kay Stephen, bago pinaputukan ni Richard si Cooper sa ulo. Tinawagan ni Richard si Susan upang sabihin na patay na si Cooper. Samantala sa bahay ni Beck, tinawagan ni Beck si Maccabee upang i-update siya. Inutusan ni Maccabee na magsagawa ng paghahanap sa bahay ang mga tauhan. Nang dumating si Richard ay tahimik na tahimik ang paligid. Pumasok siya sa study room ni Beck kung saan naghihintay sina Beck, Paul, at Harley. Iniulat ni Richard na isang lasing na driver ang bumangga sa power transformer na nagdulot ng pagkawala ng kuryente. Sinabi ni Beck sa kanya na habang wala siya, iniutos ni Maccabee ang isang buong paghahanap sa bahay. Nang tanungin ni Richard kung may natagpuan sila, nagsimulang magsalita si Beck tungkol sa isang traidor sa kanyang bahay na nakikipagtulungan sa mga Federal. Nang madama ang panganib, tahimik na hinawakan ni Richard ang isang metal na alarm clock sa likod niya. Binuksan ni Beck ang drawer ng desk, at kinuha ang isang maliit na telepono. Katulad ng kay Richard, natagpuan ito sa silid ni Annette. Nagpapadala siya ng impormasyon sa ATF tuwing 2 linggo. Nagalok si Richard na interogahin siya, ngunit sinabi ni Harley na pinatay na ito ni Paul.
Hinarap ni Richard si Paul at pinagsusuntok siya sa tiyan, ngunit wala itong epekto. Bumawi si Paul at tinamaan si Richard ng malakas na suntok kaya't bumagsak siya. Pagkatapos, habang patungo sina Richard at Harley upang kunin ang katawan ni Annette. Nagreklamo si Harley na plano niyang mag-weekend sa kanyang bangka, ngunit kailangan niyang punan ang mga naiwang trabaho dahil sa pagkawala ni Angel Doll. Nang matagpuan ang wala ng buhay na si Annette, tumawag siya kay Susan upang i-report na si Annette ay mula sa ATF, na nangangahulugang si Beck at si Maccabee ay nagtatago ng mga baril, at hindi droga. Ang full-time mechanic ni Beck ang supplier ng industrial lubricant. Hindi si Beck ang nagdidil ng droga. Siya ay naglilipat ng mga ilegal na baril. Kinabukasan, sinabi ni Beck na tinawagan siya ni Maccabee para pumunta sila sa warehouse. Tinawagan ni Richard si Susan upang ipaalam sa kanila ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Sinabi rin kay Susan na magkikita sila ni Quinn at sinabi sa kanya na panatilihin ang kanyang telepono upang sila ni Guillermo ay makapagbigay ng suporta. Nagtungo sila sa nasabing warehouse, at na makarating sila sa lokasyon, si Richard ay nakahanda sa anumang pwedeng mangyari. Nang magharap sina Richard at Quinn, hindi na nito maalala si Richard, patunay lang na nagka-amnesia ito dahil sa pagbaril ni Richard sa kanya sa ulo 10 taon na ang nakalipas, kaya't ipinakilala nito ang sarili. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Richard na si Teresa ay buhay pa dahil binilhan ito ni Quinn ng damit upang ipakilala sa kanilang Russian crime boss. Tumunog ang malalakas na busina mula sa mga sasakyan nang dumating ang motorcade. Sinabi ni Maccabee kay Richard at Paul na manatili sa kanyang likuran at magmukhang natatakot. Pinaalalahanan din ng iba pang mga tauhan, na huwag gumamit ng armas maliban na lang kung siya muna ang gagamit nito. Sa labas, nakaupo si Taktarov sa kanyang sasakyan, tinatapos ang isang tawag. Sinabi ni Maccabee sa kanya na ang bag na inilalagay sa kanyang trunk ay maliit na bayad pa lang, hindi ang buong halaga. Tinandaan ni Taktarov na hindi iyon ang kasunduan. Humingi ng paumanhin si Maccabee na nagsasabing na antala ang bentahan. Sa daan pabalik sa bahay ni Beck, sinabi ni Beck kay Richard na nanghiram si Maccabee ng pera mula sa Russian mob. Inilarawan ni Richard ang sitwasyon na kailangan magbayad ni Maccabee sa tamang oras, dahil kung hindi ay mananagot siya. Samantala, pinilit ni Richard si Richard pumunta ng bayan, para bumili ng regalo para sa kaarawan ng kanyang ama. Inihatid siya ni Richard sa shop at sinamantala nito upang makipagkita siya kay Susan at ibinalik ang kanyang badge. Ikinwento ni Richard kay Susan ang tungkol kay Taktarov at ang utang ni Maccabee sa Russian mob. Nang bigla siyang hinalikan ni Susan. Ngunit bigla siyang umatras at sinabing hindi na ito mangyayari muli. Pagkatapos, dumating si Guillermo, malakas na nagsabing kailangan niyang ilipat ang sasakyan. Nagulat si Richard nang makita siya. Hanggang pumasok si Richard sa alley at nakilala si Guillermo bilang ang pulis na di umano'y pinatay ni Richard. Sa daan pabalik sa bahay ni Beck, tinanong ni Richard ang katotohanan. Huminto si Richard, hinatak siya palabas, at pinanatili siyang nakatigil para makinig. Humingi siya ng paumanhin sa pagsisinungaling, ngunit ipinaliwanag na siya ay nirekrut upang hanapin si Teresa at balak niyang patayin si Maccabee. Sa Rock Creek, Virginia, pumatok ang isang matandang kapitbahay sa pinto, at nang binuksan ni Powell ang pinto ay tinutukan siya ng baril ng 2 tauhan ni Maccabee. Sa Chicago, sa opisina ni Negley, tumunog ang elevator nang dumating ang 2 lalaki. Unang tinignan nila ang kanyang opisina. Nang ang isa ay nagpunta ng kusina, dito na siya inambush ni Negley. Hinabol siya at kinuha ni Negley ang kanyang baril at pinaputukan ang isa sa kanila at napatay niya ito. Samantala, binububog ng mga tauhan ni Maccabee si Powell habang pinapanood ni Maccabee sa video chat. Nang makita nilang hindi magsasalita si Powell, iniutos ni Maccabee na hiwain siya at hayaang mamatay siya sa pagdurugo. Sa Chicago, nakita ni Negley ang pangalawang lalaki na nakaupo sa sahig ng kusina, hawak ang kanyang tiyan na tinamaan niya. Hinihiling niyang tawagan ang 911, ngunit sinabi ni Negley na kung ibibigay niya ang pangalan ng nag-hire sa kanya. Inamin ng lalaki na sila ay ipinadala ni Costopolis. Dahil iniimbestigahan niya si Angel Doll at Paul. Tinawagan ni Negley si Richard upang ipaalam ang nangyari, ngunit nang matutunan niyang hinahanap ni Maccabee ang lahat ng mga taong nakatrabaho niya, iniwasan na niya ito. Nang gabi ring yun, dumating si Quinn sa bahay ni Beck kung saan inakusahan siya ni Maccabee ng pagkakasangkot sa 2 miyembro ng militar mula sa 110 Special Investigators. Inamin ni Beck na si Richard ay bahagi ng 110. Inutusan ni Maccabee si Paul na patayin si Richard. Nalaman ni Paul na walang tao sa kwarto ni Richard. Sa labas ay nakita nila ang papatakas na si Richard kaya agad nila itong pinaputukan, binangga ni Richard ang garahe at tumakbo palayo, iniwasan ang mga bala mula sa machine gun mula sa gatehouse. Hinabol siya ng mga tauhan ni Maccabee at ito ang nangyari.
Inatake niya ang isa sa mga ito at tinapos gamit lang ang kanyang kamao, gumamit siya ng putik bilang camouflage, at isa-isa niyang pinabagsak ang mga kalaban.